ng Liore at Kurapika sa rehiyon ng Tintora sa Republika ng Paducea, ang lugar na kinaroroonan ni Killua. Yun na yun. Nasa bundok na yun ang kuta ng pamilya ng mga asasin. Itsura pala nakakakilabot na. Pagbaba natin, magtanong na tayo kung paano puntahan. Oo. Sa Kokoro Mountain ba ka mo? Kung ganun, sumabay na kayo dyan sa Scenic Mountain Bus Tour. Isang beses, isang araw lang yun umaalis, pero may guide kayo na makakatulong sa inyo. Salamat sa pagsama ninyo sa Dalamhati Bus Tours ngayong araw na to. Sana'y masihan kayo. Nadayo tayo ngayon sa matalinhagang Kokoro Mountain, kung saan matatagpuan ang malawak na ari-arian ng bantog na pamilya ng mga assassin, ang pamilya Zoldyck. Tingnan mo yan. Mukha bang turista ang itsura ng mga yan? Hindi. Mga kasama. Kung maaari lang, tumingin kayo sa bandang kanan. Kokoro Mountain na po yung nakikita ninyo. At dyan na nga nakatirang pamilya Zoldyck. Sa paligid ng 3,722 meter na bundok na yan ay makapal na kakahuyan. At ayon sa mga haka-haka, ang mansyon ng mga Zoldyck ay matatagpuan sa kung saan sa bundok na yan. Pero wala pa talaga nakakakita nito. Alam niyo bang 10 silang miyembro sa pamilya Zoldyck? Lolo sa tuhod, ang lolo, lola, ang tatay, at nanay. Tapos 5 naman lahat ng mga anak nila. At lahat sila mga assassin. Ngayon kung wala po kayong mga protesta, lalapit na po tayo sa bundok. Nakakalula sa laki. Nandito na tayo ngayon sa entrada ng bahay ng mga Zoldyck. Pinansagan itong Gates of Hades o tarangkahan ng sa makabilang buhay. Pagkat walang sino mang pumasok dito na nakalabas ng buhay. Upang makapasok, kailangan yung dumaan sa may pinto sa tabi ng guardhouse. Pero sa likod ng pader, pribadong pag-aari na, kaya hanggang dito na lang tayo. Teka, sabi mo entrada ng bahay? Eh, ang layo pa ng bundok dito ah. Tama yun, pero hindi na tayo pwedeng pumasok dahil pag-aari ng pamilya Zoldyck ang buong bundok. Pati na rin ang lahat ng nasa paligid nito. Ibig sabihin likod bahay lang nila ang buong gubat na to? Binibining guide. Yes? Paano po kami makakapasok sa loob ng bahay nila? Bata, hindi ka ba nakinig sa sinabi ko? Nakinig. Pero kasi po... Lahat ng nangahas pumasok, hindi na nakalabas ng buhay. Bahay ng assassin yan, hindi playground. Kalokohan lang yon. Wala pa nakakita sa nasabing pamilya ng mga assassin. Litrato pala ng mukha nila. May nakalagay ng babuyan na nagkakahalaga ng 100 milyon. Hindi nga! Naku naman, sayang! Sana pinicturean ko man lang si Killua. Maghintay lang kayo. Patutunayan namin sa inyo na gawa-gawa lang ang kontrobersyal na pamilya ng mga assassin na to. Buksan mo ang pinto! Hindi ko pwede gawin yun. Pagagalitan ako ng amo ko, matatanggal ako. Huwag ka mag-alala, tanda. Papasukin mo lang kami at kami nang bahala. Tutudasin namin ang amo mo. Okay lang po kayo? Ayos na ako. Heto na naman. Mapapakain na naman si Mickey nang wala sa oras. Ha? Problema to. Dahil sa mga tungaw na yon, sirang-sira ng oras ng pagkain niya. Mickey! Hindi ko nakasalanan kapag tumaba ka! Ano yung bagay na yun? Ano ba kayong tatlo? Anong ginagawa nyo? Saan kayo na? Alis na ang bus! Huwag nyo kaming intindihin! Sige na, iwan nyo na lang po kami dito! Ganun pala. Mga kaibigan pala kayo ni Master Killua. Nakakatuwa naman. 20 taon na ako nagtatrabaho dito, pero ngayon lang may nangyaring ganito. Ito ang unang pagkakataon na may mga kaibigang dumalaw. Alam ko, hindi ko dapat sabihin ito dahil dito ako nagtatrabaho, pero kung minsan, napakalungkot sa lugar na to. Walang bumibisita, nakakabato. Mga basurang tulad niyan, sila ang madalas kong nakikita dito. Kung sa bagay, ano nga bang maaasahan ko sa pamilya ng mga assassin? Natural lang na hindi sila pala kaibigan. Pero masaya talaga ako at napadalaw kayo. Maraming salamat. Wala po yun. Kaya lang, sa kasawiang palad, hindi ko kayo maaari papasukin sa loob ng lupain. Nakita niyo naman kanina, hindi ba? Ang sinapit ng dalawang pinapasok ko.
Mickey ang pangalan ng halimaw na yon. Ang asong tagapantay ng pamilya Zoldyck. Wala siyang sinusunod kundi mga miyembro ng pamilya. Hanggang ngayon sinusunod niya pa rin ang utos na ibinibigay ng amo niya 10 taon nang nakakalipas. Pigilan makapasok at patayin lahat ng tagalabas na manghihimasok. Pero kung tutusin, hindi nga niya sinusunod kasi kinakain niya na sila. Yun ang dahilan kaya hindi ko kayo pwedeng papasukin. Hindi ako makapapayag na kalansay na lang ang matitira sa mga kaibigan ng aming batang master. Manong Guard, bakit po kayo hindi niya sinasaktan? Malaya kayong nakakapasok, di po ba? Kung hindi kayo pumapasok sa loob ng pinto, hindi niyo nakakailanganin pa magdala ng susi. Matinig ka rin at napunan mo yun. Pero kalahati lang na sinabi mo ang tama at kalahati mali. Hindi ko kasi kailangan ng susi para makapasok. Ang susi na hawak ko, nakalaan para sa mga nanghihimasok. Susing nakalaan sa mga nanghihimasok? Alam nyo kasi, sa hindi may paliwanag na dahilan, 70% ng pumupunta dito gustong pumasok sa harapan. Kapag hindi ko binuksan ang gate para sa kanila, nagwawala sila at sinusubukan nilang wasakin ito. Masyado na silang nakakaperwisyo, kaya naisip ng mga amo kong magdagdag ng maliit na gate na nakakandado sa gilid. Pilit kinukuha ng mga nanghihimasok ang susi sa matandang gwardya at pagpasok nila, kakainin sila ni Mickey. Naglagay na nakakandadong gate? Kung ganon, Mukhang napagtanto mo nang hindi talaga ako isang gwardya. Tagaligpit lang ako ng mga kalansay na kinalap ni Mickey. walang gwardya dahil ang totoong pasukan ay hindi nakakandado. Ganun na nga. Ano? Lahat na ginawa ko, bakit ayaw pa rin bumukas? Sigurado ba kayong hindi nakakandado yan? Kulang lang ang lakas mo kaya hindi mo mabuksan. Sobra kayo! Gaano ba kalakas dapat para mabuksan yan? Ipapakita ko sa inyo. Huh? Ang opisyal na pangalan ng daanang ito ay Pinto ng Paglilitis. At ang sino mang hindi makapagbukas ng mga pintong ito, hindi karapat-dapat na tumungtong sa teritoryo ng mga Zoldyck. Nakita niyo naman kusang sumasara mga pinto matapos buksan. Kaya dapat pagbukas, mabilis ka rin makakatakbo papaloob. Hindi problema si Mickey. Hindi niya sasalakayin ang sino ang pumasok gamit ang pinto ng paglilitis. Habang tumatanda ako, pahirap buksan ang pintong ito. Sisisantiin ako kapag hindi ko nabuksan kaya dapat lagi akong nasa kondisyon. Bago ko makalimutan, ang bawat palig ng unang gate ay may bigat na 2 tonelada. Tonelada? Imposible may makatulak ng 4 na tonelada. Sandali, tama ba ang tinig ko? Sinabi niyo ba ang unang gate? Oo, tingnan niyong mabuti. 7 lahat ang gate na iyan, hindi ba? At habang tumataas, dumodoble din ang bigat ng bawat pinto na kailangan mo itulak. Ano? Sinusukat na ng lakas na ibinubuhos mo. Mas malakas ang tulak, mas madami at mas mataas ang mga gate na magbubukas. Halimbawa na lang, nung nagbalik dito si Master Killua, ang nabuksan niya hanggang pangatlong gate. 3? Ibig sabihin, 12 tons? 16 tons yun. Gone. Nakikita niyo na? Dito, yan ang kailangan gawin para lang makapasok sa loob. Iba talaga ang mundong ginagalawan nila. Hindi ko gusto to. Lolo, pahirap po ng susi. Nagpunta ako dito para dalawin ng kaibigan, hindi para masubukan ang kakayahan ko. Mas nababagay sa akin yung isang pinto. Ipahiram niyo po sa akin yung susi. Doon ako sa pintong ginagamit ng mga tagalabas. Gone. Ano bang sinasabi mo? Kung hindi niyo ipapahiram sa akin yung susi, ayos lang. Aakit na lang ako sa bakod kung yun ang kailangan. Alam mo ba ang sinasabi mo, Gon? Gusto mo bang simutin ka nung bantayin nilang halimaw? Nakita mo naman, papa lang nun mas malaki pa sa buong katawan mo. Pero hindi ko matatanggap to. Tama bang litisin ng mga kaibigan mo? Hindi ako dadaan sa gate na yan. Ayoko! Alam ko, naiintindihan kong sinasabi mo, iho. Kaya nga lang, imposibleng makadaan sa gate na yon. Hindi ka sasantuin ni Mickey. Tama siya, Gon. Makinig ka. Marami pa tayong oras. Sigurado makakaisip tayo ng ibang paraan. Naloko na. Kapag nagkaganyan na siya, bigyan na yan sa paligid niya. Ay, totoo yun. Ay, kahit kaya kong gawin, hindi ko pa rin talaga ipapahiram sa iyo. Hindi ko hahayaang makain ni Mickey ang mga kaibigan ni Master Killua. Hindi ko magagawa yon. Maghintay lang muna kayo ng ilang sandali, magandang gabi, si Seburo to. Pasensya na pero nandito kasi ngayon ang mga kaibigan ni Master Killua para dalawin siya. Oo, 3 silang lahat. Pasensya na. Naku, hindi. Naiintindihan ko, oo.
Patawarin niyo ako at naabala ko kayo. Mukhang hindi talaga pwede. Nabulyawan ako. Yung mansion po nila ang tinawagan nyo? Hindi. Yung mayordomo ng pamilya Zoldyck ang nakausap ko. Lahat ng komunikasyon dito dapat dumaan muna sa kanila bago sa itaas. Yung mga miyembro ng pamilya mismo napakahirap mahagilap. Pwede nyo po ba siyang tawagan uli? Gusto ko lang sana siya makausap. Okay lang naman siguro. Pero ngayon pa lang sasabihin ko nang hindi siya masayang kausap. Opisina ng mayordomo. Sino sila? Hello, kaibigan po ako ni Kilua. Gon po ang pangalan ko. Pwede ko po ba makausap si Kilua, please? Wala mga kaibigan si Master Kilua. Opisina ng mayordomo. Sino sila? Ano pangalan mo? Kaibigan ko si Kilua! Kaya ipakausap mo na siya sa akin! Ang sabi mo, Gon ang pangalan mo, tama ba? Oo. Ipagpalagay na natin na may kaibigan nga si Master Kilua na nagngangalang Gon. Wala kang patunay na ikaw nga ang taong yon. Ipakausap niyo siya sa akin, makikilala niya ako! Sa tunog ng boses mo, hindi matibay na pruweba yon. Ipakausap niyo siya sa akin, makikilala niya ako! Simpleng pag-record lang yung ginawa ko. Pero marami pang iba paraan para makopya ang boses ng isang tao. Siguro sunod na sasabihin mo, makikilala niya ang itsura mo. Ilan lang ang tunay na epektibong paraan para magaya ang kaanyuan ng isang tao. Pero hindi pa rin ito imposibleng gawin. At kahit na ikaw pa ang tunay na Gon, may posibilidad pa rin na may masasamang loob na pumilit sa impuntahan si Master Kilua para matambangan siya. Habang nandiyan ang panganib, hindi ako papayag na makipagkita kay Master Kilua. Nasa larangan ng pagkitil ng buhay ang negosyo ng pamilya Zoldyck. At natural, marami silang kaaway. Responsibilidad namin mga tagapagsilbi nila na pangalagaan sila laban sa mga bantang yon. Pasensya na, sinasayang mo lang ang oras mo. Gon! Gon! Mukhang asartalo talaga siya. Lagot na. Susubukan niyang akyatin ng bakod ngayon. Talaga? Hoy! Huwag mong gawin yan, Gon! Okay na, hintayin niyo na lang ako dito! Gagawin ko na ito na mag-isa! Hindi namin pwedeng gawin yun! Ayos lang ako! Hindi rin! Pwede ba? Minahon lang kayong dalawa. Mahinahon naman ako ah! Baba na dyan, Gon! Gon, huwag kang padalos-dalos. Mon, iho, ipapagamit ko na ang susi. Sige na, dumaan ka na sa pinto. Naku, wag na ho, Tatang! Pipigilan namin siya. Huwag kayong mag-alala. Kaya niyo ba? Mukhang hindi siya ang tipong magpapaawat sa inyo. Gamitin niyo na to. Pero sa kondisyong sasamahan ko kayo pagpasok ng pinto. Mas mabuti na yung kasama niyo ko. May maliit na posibilidad na makilala ako ni Mickey at hindi niya tayo salakay pagpasok natin. Pero 100% akong sigurado na sasalakay at kakainin niya tayo. Hindi po ako payag doon. Ayoko malagay kayo sa panganib. Hindi pwede. Sasama ako. Ganon din naman yun kung magpapaiwan ako. Kapag hinayaan kong mamatay ang mga kaibigan ni Master Kilua, hindi ko na kayang iharap ang mukha ko sa kanya kahit kailan. Kaya kung mamamatay kayo, kailangan mamatay din ako. Naiintindihan ko po, Lolo. Naging mapusok ako at hindi ko man lang inisip ang sitwasyon ninyo. Patawad. Napakabait niyang bata. Kaya niyang magsakripiso at ipagpaliban ang sarili niyang galit para sa kapakanan ng iba. May tiwala siya, hindi lang sa sarili niyang kakayahan, kundi pati sa mga kaibigan niya. Mataba ang puso niya. Sa palagay ko, hindi siya ang tipong madaling matatakot kay Mickey. Gon, iho, mahilig ka ba sa mga hayop? Opo. Parang nakikita ko nga sa'yo. Sabihin mo, lumaki ka nga ba naglalaro sa kabukiran? Opo. Paano niyo po nalaman? Gon, iho, bubuksan ko ulit ang pinto ng paglilitis para sa inyo. Gusto kong makita mo si Mickey gamit ang sarili mong mga mata. Tatang, ligtas ba talaga para sa amin ang pumasok dito? Oo, dumaan kasi kayo sa pinto ng paglilitis kaya okay lang. Mickey! Halika rito! Gon, iho, naunawaan mo na ba? Isa siyang aso na sinanay buong buhay niya at wala siyang ibang alam kundi ang manugis. Malayong-malayong pag-iisip niya sa mga mababangis na hayop na nakakahalubilo mo sa inyo.
Inasahan mo siguro magkakaroon kayo ng ugnayan tulad ng ibang hayop. Pero nakita mo naman ang mga mata niya. Mukha siyang maamo. Pero tinatandaan niyang itsura at amoy ng mga taong hindi pa niya nakikita noon. Bukod doon, wala nang ibang tumatakbo sa isipan niya ngayon. Para siyang robot. Ano sa tingin mo, Gun? Kaya mo ba siyang labanan? Hindi po, ayoko. Natatakot akong labanan siya. Napakatapat niya talagang bata. Siya nga pala, gaano katagal niyo balak manatili rito? Hanggang makita ko si Kilua. Hanggat hindi ko siya nakikita, hindi ako aalis. Kung ganon, sumunod kayo sa akin. Ang pinto ng paglilitis at si Mickey. Mga pahapyaw pa lamang yun ang tunay na mundong ginagalawan ng pamilya Zoldyck. Pero nakita na ni Gon na talagang napakalayo nito sa mundong alam niya. Subalit, nangako siya sa sarili niyang maging anuman ang hadlang na naghihintay